Yo. Magbabalik. Walang kakwenta-kwentang vlogger. Ito, pakinggan natin si Manong Chavit, no? Medyo diretso yung sinabi niya rito. Tingin ko, tatrabahuhin din ito ng administrasyon, most probably, kasi medyo mabigat na yung sinasabi nito. DDS script lang daw yun. What do you make of all that's happening now? Walang mangyayari dyan kung hindi nila sinong mastermind. Sino po bang mastermind? Alam mo yan, alam ko rin. Hindi natin masabi dito. Bubugin tayo ng mga trolls. So you believe the buck doesn't stop with the senators and the House? No, meron. Hindi mangyayari yan kung hindi alam mga administrasyon. Okay. Ibig sabihin, alam ni Bongbong Marcos, hindi lang madiretso, siyempre. Pero rated yan eh. Lalabas. Bakit lumabas yung mga yan? Napaka, na ito, na parang nagtiwala sila na hindi mabubukol. Dahil nasa rin na sila. Third year na ito ni President Marcos. Why is it going on? Now, they're blaming the past administration. Okay. In every administration, meron ganito, pero bakit niya tinuloy? Yun, doon tayo, ngayon, focus tayo dito. Wala, focus sa bintangan. Mga parakpak lang sila dyan. Yun ang gusto nila, away-away tayo. Okay. Gov, well, some critics say, may pananaw din sila na kaya po kayo nag-speak up on this issue because it could be politically motivated. What? Paano yun din political motivated? 2028. Pag-usapan na po natin. So it's no secret, supporter po kayo ni Vice President Sara Duterte. He's a friend, both of them. Kung may kasalanan si Vice President, then impeach her. Nobody's above the law. So will you be playing an active role in Sara Duterte's campaign if ever she runs in 2028? Depende kung ano mangyayari. You cannot tell the future. Depende lahat yan. So for you, Gov, this is all just to fight corruption? Yes. Ano po ba ugat nito? Yes. Alam ka naman, politika, hindi naman nga tatakbo si Chavit, no? Di ba nga, umatras na sa kamatanda na, hindi na siya para sa politika. Gusto na lang siguro gumawa nito ng kagandahan sa Pilipinas. Dami ng pera nito eh. Ang ganda-ganda pa naman ang nag-i-interview, parang walang alam eh. Fight corruption. But ulit-uli ang suggestion ko. It should be yung kabataan who will lead this peaceful movement. Bakit kabataan, Gov? Dahil kung kami may mga putik na binabato na, politician. Ako, open book. Kung may kasalanan ako, kung totoo lahat yung sinabi nila, pakukulong ako. Kung may diferensya yung construction namin, pakukulong. Sino man doon. Okay, pero Gov, the palace is considering, based on your remarks po kasi, mukhang baka inciting to sedition daw po. Kulong nila kung gusto nila. They can kill me if they want to. Subukan nyo ikulong si Chavit. Yun yung sinasabi ko, yung mga ibang vloggers na bangag vloggers, banat kay Chavit na kasi dire-diretso bibig nito si Chavit eh. Hindi nila kilala yung istorya ng buhay ni Chavit Singson eh. Akala nila siguro hindi lang siguro pinapatulan ni Chavit yung mga meron nga isang vlogger diyan, akala mo kung makatawag kay Chavit Singson matanda eh. Diyos ko po, hindi kayo kinikilabutan sa mga pinaggagawa nyo. Mga vloggers, huwag nyo ipari si Chavit Singson kay Bongbong Marcos. Mas maraming naniniwala kay Chavit Singson kaysa kay Bongbong Marcos, believe me. But nasabi ko lang gusto ko para malaman lang taong bayan. So for you, you're not do anything. They're very powerful. Pero
baka mas pasama pa sa tatay niya mangyari sa kanya Aray ko. kung hindi siya tumino. Aray ko. Gov, kayo rin po ay Arinig mo yan, Bongbong Marcos, pag hindi ka raw tumino, baka mas masama pa sa tatay mo mangyari sa'yo. Ako pa nga nagsusuport ako pa sumasagot. Nagsisinungaling na nga ako noon na sinusuport. Hindi masamang tao yan dahil nung nadinig ko nga noon dati, pinagtatanggol niya. Inimbita ako tumulong, akala ko nilinisin ang pangalan ng tatay nila. It's worse now than what happened. how so? Ha? How so, Gov? Paano? Bakit mas worse sa opinion nyo ngayon? Wala ka Pangalan dito ng nung Marcos panahon ni old President Marcos. Senior. Walang ganitong kalaki. Totoo yan. Milyon-milyon lang. Ngayon, Milyon. trillion lang. Panahon ni Makoy, ano lang pag nagnakaw ka ng 10 milyon, talagang sikat na sikat ka na. Ang magnanakaw lang nun, yung tatay niya. Noong panahon kasi ng tatay niya, ang mas malaking ninakaw, yung tatay niya. Yung mga cronies niya, hindi, dito kasi iba lahat ng mga kongresista, isipin mo, mga taga-DPWH, mga ordinaryong mga district engineer lang daang milyon ng ninanakaw. Kasi nga, parang mga loose cannon na kumbaga, hindi mo ako pwedeng isumbong dahil hindi ka susumbong. Parang ganon. Parang kumbaga, hinahayaan nilang magnakaw yung DPWH kasi nga, para hindi sila kontrahin. Lahat ng mga kongresista halos, hindi naman, siguro kung 300 yan, baka sabihin mo ng 150 o 300 yung nagnanakaw dyan. Yung mga pumirma sa impeachment. Siyempre yun, sigurado yun, 200 plus. Ang mga project. Under the administration. Under the administration of Marcos Jr. So where do you see this going, Governor? Ano ang kahihinatnan nitong mga investigasyon ng inyong panawagan na magsimula sa Ilocos Norte? You are asking the youth to start a movement, asking the president to resign. Nobody's above the law. Dapat lahat ng may kasalanan maparusahan. Pero by President Marcos, Bongbong Marcos, to continue, wala na siyang karapatan dahil dito lumabas lahat Ang laki na ito. Nagsasalita siya na siya pang naglabas lahat. Siguro may Alzheimer o nakalimutan niya, damay ang probinsya niya. Ngayon, tinatakpan nila. Ang liwanag naman tinatakpan nila Bakit di umpisan? Bakit di galawin ang Ilocos Norte ngayon? Bakit nung Senate hearing, linampasan ng Ilocos Norte? Ang liwanag Are you willing to join the hearings? Parang may reports na baka kayo daw po ay maimbita. Yes. Tawagin nila kung gusto nila. Okay. Message na lang po, Gov. Yeah. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos. Bongbong, you should resign now. Bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ang tao. You don't know, silent na ang tao. Marami na pong galit. Dahil ito na pinakamalaki. At hindi lang ito This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Dito na pinakamaraming graft and corruption na administration. Other departments that should be investigated, Gov. Mabilisan. Ibang departamento bukod sa DPWH. Top of mind. Isa-isa lang, marami. Pero dalawa, give me 2. Dadami ang babato sa akin. Next time na lang. Marami. Ayun. Paano Sabi, mag-resign ka na raw Bongbong Marcos. Ako, tingin ko, babanatan nila ng gusto ito si Chavit Singson kasi sabi ko nga, gustong-gusto ko nga na si Chavit Singson ang kanilang gipitin, yung parang yung ginawa nila kay Presidente Duterte, yung kikidnapin, yung parang ginawa nila dyan sa KOJC, harasin yung mga ari-arian ni Chavit Singson, yung ala Tebes, tataniman si Chavit Singson.
Yun, yung mga sinabi ko na yon, hindi nyo pwedeng gawin yan kay Chavit Singson. Kayong mga vlogger ni Bangag, maghunos dili kayo, baka mamaya mapagtripan kayo ni Idol Manong Chavit Singson sa kulungan kayo bumagsak. Subukan yung gawin yung ginawa nyo kay Tebes, yung ginawa nyo sa kay LJC at yung ginawa nyo kay Presidente Duterte at saka kay Sara. Gawin nyo dito kay Chavit Singson. Gawin nyo dito kay Chavit Singson. Si Chavit Singson, parang ano yan, ang ugali niyan, parang Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo kasi mababait yan. Pero sabi ko nga sa inyo, pag sinampal nyo yan, sasampalin din kayo yan. Si Chavit Singson, ganun ang ugali niyan. Mabait yan. Pero pagka sinampal mo yan, sigurado tatadyakan ka niyan. Hindi yan na... Kita mo yung nangyari kay Erap Estrada, di ba? So kung ako sa inyo, ayan, dinidiretso na kayo ni Chavit Singson. Kung sino ang mastermind. Yung kwentuhan nila na yan, alam naman natin kung sino yung tinutukoy niya. At mismo pinagre-resign na si Bongbong Marcos at baka daw magaya pa doon sa tatay niya na si Presidente Marcos Sr., baka mas masahol pa ron. Tingnan natin kung ano magiging reaction dito nitong mga mga tutano. Ikaw, Auntie Claire, Bakan mo ulit si Chavit Singson. Siguro hindi lang pinapatulan ni Chavit Singson si Auntie Claire. Siguro ni Chavit Singson, tangin na, papatulan ko ba ito? Wala mong kakwenta-kwenta. Pero subukan nyo na gawin yung ginawa nyo kay Tebes, kay OJC, kay Presidente Duterte. Gawin nyo lahat kay Chavit Singson. Maintindihan nyo kung anong yung hinahanap nyo. Diba?